Tahimik na nagbiyahe pa uwi sa asyenda sina Joshua at Alexa at tanging malamyos na musika ang maririnig sa loob ng sasakyan. Pagdating nila sa mansyon ay napakadaming taong nagkakasiyahan. May tumatawa, may sumasayaw, may nagkukwentuhan, meron ding umiinom. Oh honey, bakit lahat ng mga tauhan natin sa asyenda ay nandito sa mansyon? Hindi niya inaasahan na may maabutan siyang bisita kaya biglaan nga ang kasal nilang dalawa ni Joshua at hindi na paghandaan. Yes, hon. Kanina bago umalis si Marco sa munisipyo, binilinan ko siya na imbitahan lahat ng magsasaka at sinabihan ko rin siya na maghanda para kahit papaano ay mayroon tayong mapagsaluhan. Malumanay na wika ni Joshua bago ito bumaba ng sasakyan at pinagbuksan siya ng pinto. At nakangiti siyang binuhat bago binaba sa buluwagan ng mansyon. Congratulations, senyorita! Sobrang saya po namin sa wakas. Natupad ng tinakda na pagdating ng tamang panahon na kayong dalawang magkakatuluyan. Nakangiti na sabay-sabay na bati sa kanilang mga magsasaka. Nahihiwagaan naman si Alexa sa sinasabi ng mga magsasaka dahil hindi niya maintindihan kung bakit ipinagdiinan ng mga ito na itinakda silang dalawa ni Joshua ang ikasal. Gusto niyang tanungin ang asawa tungkol sa tradisyon ng hasyenda at kung bakit parang kilalang-kilala siya ng mga magsasaka. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sobra po akong natutuwa dahil lahat po kayo ay dumalo sa kasal naming dalawa ni Alexa. Para lalo po kayong maging masaya, kumain po kayo hanggang sa mabusog po kayo at uminom po kayo hanggang sa kayo malasing. Pero ako po ay hindi makakapag-inom ngayon dahil babalik po ako sa bayan. O siya, sige ho, mag-enjoy po kayo. Nginitian ni Joshua lahat ng mga tao bago siya nito binalingan. Alexa, pumasok ka na muna sa loob ng mansyon. Hintayin mo ako sa loob ng kwarto. Babalik din ako kaagad. May importanteng bagay lang akong bibili sa bayan. Hinalikan siya ni Joshua sa pisngi bago ito umalis. Senyorita Alexa, kain po! Inalok siya ng pagkain ng mga kababaihan. Sige po. Umupo naman si Alexa sa tabi ng mga kababaihan at sumalo siya sa pagkain ng mga ito na nakalatag sa dahon ng saging. Pagkatapos niyang kumain, umupo naman siya sa tabi ng matatandang babae at lalaking magsasaka. Mang Mario, ano pong laman niyang galon na hawak-hawak mo? Eto ba, senyorita? Tuba po ito. Ito po ang the best inumin dito sa nayon. Nakangiting inaabot sa kanya ni Mang Mario ang galon na puno ng tuba. Mang Mario, pwede ko po ba itong inumin? Opo naman. Pwede po, senyorita. Kain lahat, magsaya tayo dahil makikipag-inuman sa atin si senyorita. Nakangiting inaabot sa kanya ni Mang Mario ang baso na puno ng tuba. Unang tikim niya sa tuba, muntik na siyang masuka dahil mainit sa lalamunan ng tuba at hindi kaaya-ayang amoy. Pero habang tumatagal, nagugustuhan niya na ang lasa ng alak. Magdala pa po kayo dito ng isang galong tuba. Mag-iinuman pa po tayo. Lasing na tinaas ni Alexa ang basong may lamang alak. Senyorita, huwag na po kayong uminom dahil siguradong pagagalitan tayo ni Senyorito Joshua kapag nalasing ka ng sobra. Kinakabahang saad ng matanda. Mang Mario, hindi po tayo pagagalitan ni Joshua dahil mahal na mahal ako noon. Oo nga naman, Mang Mario. Mahal na mahal ni Senyorito si Senyorita. Kaya mag-cheers tayong lahat sa pagmamahalan ni Senyorito Joshua at Senyorita Alexa. Tuwang-tuwang sigaw ng mga magsasaka. Alexa, sino nagsabi siyang maglasing ka? Napatigil ang sigawan nang dubagundong sa buong paligid ang galit na boses ni Joshua. Han! My honey! Inom tayo? Namumungay ang mga matang tinaas ni Alexa ang baso na puno ng alak. Joshua, inom tayo. Tikiman mo tong tuba. Sobrang sarap. Han, kabilin-bilinin ko sa'yo. Nahintayin mo ako sa loob ng kwarto. Galit na wika ni Joshua bago hinila siya nito palayo. Ang mga magsasaka naman at tumigil sa pag-iinom. Pigil hiningang nanunood ang mga ito sa nangyayari. Napakatigas talaga ng ulo mo. Saad ang binata bago siya inalalayan sa paglalakad para hindi siya matumba. Mang Mario, sino nagpasimuno ng inuman? Sino nagpainom ng tuba sa asawa ko? Nagpipigil ang galit na tanong nito sa mga magsasaka. Ano kasi, Senyorito Joshua? Si Senyorita Alexa pong nagyayana mag-inom. Alam mo naman po, Senyorito, mababait at masunurin kami kaya pinagbigyan po namin agad ang kahilingan ni Senyorita. Naku po. Kinakabahang bulong ng isip ng dalaga, hindi siya makatingin ng diretso sa mata ni Joshua. Ramdam na ramdam niya ang galit nito. Alexa, you really want me to punish you, ha? Kahit kailan talaga, napakatigas ng ulo mo.
Umiiling na saad ni Joshua bago pinasyan siya nito na parang isang sakong bigas papasok sa loob ng mansyon. Maingat naman siya nitong ibinaba sa kama. Anong klaseng parusa bang ibibigay mo sa akin, honey? Malambing na tanong ni Alexa kay Joshua. Hindi niya maintindihan ang kanyang sarili kung bakit excited siya sa gagawin nito. Siguro epekto ng ala kaya malakas ang loob niya ngayon. Pinagmasta ni Joshua ang maganda niyang asawa. Yumpo siya at hinalikan niya si Alexa sa labi na agad namang tinugon ng kanyang asawa. Nang gabing yun, ay kapwa nila din naman ang wagas nilang pagmamahal hanggang sa marating nila ang kaligayahan na sila lamang dalawang makakapagbigay. Saksi ang madilim na kwarto sa kaluwalhatian na ginagawa nilang mag-asawa. Ang kanilang background music ay ang malakas na halakhak ng mga magsasaka na patuloy pa rin nag-iinuman sa harapan ng mansyon. Nagising si Alexa na masama ang kanyang pakiramdam. Masakit ang ulo niya at buong katawan. Naghihikab na tuloy niyang idinilit ang namimigat na talukap ng kanyang mga mata. Napanganga siya nang makita niyang nakayakap sa katawan niyang braso at binti ni Joshua. Oh my God! Anong kaibangan ang ginawa ko kagabi? Dahil sa alak na walang pinakaiingatan ko? Naiyayamot na bulong ni Alexa. Sinubukan niyang alisin ang braso ni Joshua na mahigpit na nakayakap sa kanyang bewang, pero sa tuwing aalisin niya ang kamay nito, lalo lang siya nitong niiyakap ng mahigpit. Han, pakawalan mo na ako. Pupunta ako sa banyo. Not now, Han. Hindi pa nga tayo nagbe-breakfast eh. Inaantok na saad nito. Natigilan siya nang lumapat ang labi ni Joshua sa kanyang pisngi. Napalunok siya at tinapik ng malakas ang pisngi nito. Honey, mamayang gabi na lang ulit dahil kailangan ko na talagang pumunta sa banyo. Ihina ako eh at nasusuka. Han, I told you I'm hungry. Pangungulit sa kanya ni Joshua, umiiral na naman ang kalokohan nito. Joshua, bumangon ka na. Dahil walang pagkain dito. Kung talagang gutom ka na, pumunta ka sa kusina. Siguradong maraming pagkain doon na natirang handa sa kasal natin kagabi. Sino nagsabi sa'yo na walang pagkain dito sa loob ng kwarto? Hindi mo ba alam na ikaw lang sapat na sa akin? Malambing na saad ni Joshua bago siya hinalikan sa labi. Honey naman eh, umiiral na naman yung kakulitan mo. Saad ni Alexa bago nagmamadaling pumunta sa banyo. Habang nakababad siya sa bathtub, ay napaisip siya kung tama bang binigay niya dito ang kanyang iniingatan at kung totoo nga kayang mahal siya nito. Sumakit lalo ang ulo niya sa kakaisip sa mga bagay na hindi naman niya alam kung ano nga ba talaga ang tamang sagot. Nagbihis siya ng bestida pagkatapos inaya si Joshua pumunta sa kusina. Plano niyang kumain at mag-relax maghapon para makalimutan niyang mga katanungan na pilit bumabalik sa kanyang isipan. Nasa pintuan pa lang si Alexa ng komedor, rinig na rinig niya na ang malakas na pagtawa ng isang babae. Oh honey, may bisita ba tayo? Tanong ni Alexa kay Joshua na nakakunot noo. Babe! Surprise! I'm back! I missed you! Nagulat si Joshua sa biglaang pagdating ng babae. Nakasuot ito ng dress na sobrang nipis. Halos makita ng iniingatan nito dahil wala itong suot na panloob. Ang talagang nagpagulat sa kanya ay bigla itong yumakap ng mahigpit sa bewang ni Joshua. Sam, what are you doing here? Paasik na tanong dito ng kanyang asawa. What kind of question is that, babe? Of course I'm here because I missed you. Don't tell me you don't miss me. Maarting tanong nito at talagang lumambitin pa ito sa leeg ni Joshua. Sam. Nang makita ni Alex ang hinahawakan ni Joshua ang babae, ay hinablot niya ang braso nito. Pwede ba? Ikaw na babae ka. Lumayo ka sa katawan ng asawa ko. Subukan mong halikan ng asawa ko at itong palig kong mahahalikan mo. Biglang nakaramdam siya ng galit sa babae dahil mukhang mayabang at ang lakas ng loob nitong halikan si Joshua sa mismong harapan pa talaga niya. Oo, aminado siyang hindi pa niya ganun kamahal si Joshua. Pero hindi siya papayag na may ibang babaeng humalik sa labi nito dahil asawa niya na ito. At siya lang dapat ang nagmamay-ari kay Joshua, wala nang iba pa. Alexa, calm down. Ano? Inuutusan mo akong kuminahon? Huwag mong sabihin sa akin na gusto mong hinahawakan ka ng babaeng yan. Inis na inis siya kay Joshua dahil tinago nito ang matarik na babae sa likuran nito upang hindi niya mahawakan. Of course he likes me because he is my fiancé. Tumigil ka na, Sam, at pumunta ka na sa kwarto mo. Mamaya na kita kakausapin. Paangin na utos ni Joshua sa babae. Sunod-sunod namang napalunok ang babae dahil nakita nito ang galit na anyo ng binata. Alexa,
Si Sam ay childhood friend ko. Madalas siyang magbakasyon dito sa hacienda tuwing summer. Ilang araw lang naman siyang mamamalagi dito sa mansyon eh. Kinakabahang paliwanag dito sa kanya. Fine, siguraduhin mo lang na hindi ka lalapit sa babaeng yun. Dahil oras na malaman kong yumakap ulit sa yung babaeng yun, makikita mo ang galit ko, Joshua. Naiinis na tilikuran niya ito. Naglakad siya palabas ng bahay, magpapalipas siya ng sama ng loob sa ilalim ng punong mangga. Pagkaalis naman ni Alexa sa kusina, ay dali-daling pumunta si Joshua sa kwarto nito. Kinuha nito ang cellphone na nakatago sa drawer at tinawagan nito si Marcos. Hello, Joshua! Masiglang sagot ni Marcos sa kabilang linya. Marcos, bakit hindi mo sinabi sa akin na ngayong araw ang dating ni Sam? Diba sabi mo kahapon bukas pa siya darating? Nailayo ni Marcos ang cellphone sa tenga nito dahil sa malakas at galit na boses ni Joshua. Ha? Hindi ko alam na pumunta dyan ngayon si Sam. At bakit ba galit na galit ka? May ginawa na ba siyang kalokohan? Wala pa. Pero pauuwiin ko na siya sa lalong madaling panahon. At saka Marcos, di ba sinabihan na kita na huwag mo nang papuntahin dito si Sam? Ako pa talaga Joshua ang inutusan mo. Hindi naman ako tagamantay ng babaeng yan eh. Tsaka, sa'yo lang naman niya nakikinig. By the way, kinausap mo na ba si Alexa? Ipinagtapat mo na bang tungkol sa... Hindi ko ba kinakausap si Alexa? At hindi naman importante kung malalaman niya o hindi ang tungkol sa Mana. Dahil asawa ko siya at siyang magiging ina ng mga anak ko. Joshua, pinapaalalahanin lang kita dahil baka malaman pa ni Alexa sa ibang tao. Siguradong magagalit siya sa'yo. Nag-aalalang wika ni Marcos sa kabilang linya. Sige na Marcos, kapag may free time ka, pumunta ka dito sa hacienda. Sunduin mo si Sam. Enough na ni Joshua ang tawag at napabuntong hininga ito dahil sumasakit ang ulo nito sa biglaang pagdating ni Sam. Lord, sana naman pumunawaan ako ng aking asawa kung bakit tinagod ko sa kanya katotohanan. Nakatingal ang bulong niya sa bughaw ni langit. Alexa, gising na. Kailangang maaga tayong pumasya sa palayan dahil anihan ngayon. Ani, mauna ka na yung maligo, susunod na lang ako. Nakapikit na sagot niya kay Joshua. Narinig niyang mga yabag nito papunta sa loob ng banyo. Tinatabad na binulat niya ang talukap ng kanyang mga mata. Hindi niya maintindihan ang kanyang sarili kung bakit siya tinatamad kumilos at kung bakit antok na antok siya ngayong araw. 2 buwan na silang kasal ni Joshua at sa loob ng 2 buwan na kasama niya ito, napakalambing, napakamaalaga nito at tuwing gabi, idinuduyong siya nito sa alapaap. Perpekto na sanang pagsasama nilang dalaw ni Joshua kung hindi lang umagsana si Sam sa buhay nilang mag-asawa. Hindi niya alam kung kailan aalis si Sam, pero umaasa siya na sana next week umalis na ito ulit tapos ng summer vacation. Ilang sandali pa ay kumilos na din siya at naghanda ng isusuot at pagkatapos ng maligo ay nagbihis siya ng damit ng pangbukid. Sukbit ang kanyang maliit na bag ay pumunta siya sa kusina at abutan niya sa Joshua ang kumakain ng almusal. Hon, what do you like to eat? Malambing na tanong nito sa kanya. Maraming masasarap na pagkain ang nakahain sa ibabaw ng lamesa pero nilagang kamote ang gusto niyang kainin. Honey, I want to eat sweet potato. Okay, hon. Ipagbabalit kita. Ilan gusto mo? Ang 3, hon. Ipinagbalit nga siya ni Joshua ng kamote. Ganado naman niyang kinain yun. Kinulang pa nga siya sa 3, kaya kumuha pa siya ng 2 kamote. Busog na busog siya. Pagkatapos niyang kumain ng kamote at feeling niya sumigla ang kanyang pakiramdam. Naanak Corazon, aalis na po kami. Kayo na po munang bahala dito sa bahay. Paalam ni Joshua sa mayordoma bago siya nito kinarga palabas ng bahay. Malambing namang yumapo siya sa lieg ng asawa dahil kapag nakita silang dalaw ni Sam ay himatayin nito sa inggit. Sa owner-type jeep sila sumakay papunta sa palayan pero nasa kalahatan pa sila ng biyahe. Nakaramdam siya ng kakaiba sa kanyang tiyan. Napapikit siya nang lumabas ang hangin. Hon, ang baho! Nadudumi ka ba? Iparada ko tong owner. Nakatakip sa ilong na tanong sa kanya ni Joshua. Honey, hindi nga ako nadudumi. Kasalanan to ng kinain kong kamote. Ikaw kasi Alexa, ang takaw mo sa kamote. Napatigil si Joshua sa pagsasalita nang muli siyang magpalabas ng masamang hangin. Sabay pa silang natawa at umiling na nagtakip sila ng ilong. Masira kaya ni Sam ang magandang samahan ng mag-asawa? Abangan sa susunod na kabanata. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po!